Second Corinthians chapter 5 verse 8, we are confident, I say, and I will prefer to be away from the body and at home with the Lord. So guys, first of all, bago tayo magsimula, nice kong pagpaumanhin yung ating lightning dahil masyadong malabo dahil ang gamit natin ngayon ay kandila. Kandila lamang yung ating pang-ilaw para sa ating daily devotion dahil kami po ay nakaranas ng brownout. And until now, hindi pa po ito bumabalik. So, pabalik tayo sa ating tatalakayin. Magandang araw. Ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang personal eschatology. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay to depart from the body is to be with Christ. Ang ibig sabihin po nito, kapag yung isang mananampalataya po ay namatay o iniwan na yung kanyang physical na katawan, yung kanyang spirito po ay agad na makakasama ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ito nangangahulugan ng kawalan o pagkamatay lang ng katawan, kundi paglisan patungo po sa isang mas magandang kalagayan, which is with the presence of our Lord. Sa pananaw po ni Apostol Pablo, na sumulat po ng 2 Corinthians, yung buhay po dito sa mundo ay pansamantala lamang at may mga paghihirap, pero yung tunay po na kaligayahan at kapahingahan o peace ay makakamtan sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po hindi po dapat nating katakutan yung kamatayan. As a Christian, dapat imbis na matakot ay parang maano ba tayo matuwa dahil tawag dito, makakasama natin ang ating Panginoong Kristo. Pero huwag naman po sana natin ipanalangin na tayo ay mawala agad dito sa mundong ibabaw. So, parang sinasabi po ni Apostle Pablo na, oo, gusto ko pa mabuhay para makapaglingkod. Sorry guys, tumatawa kasi gusto ko lang i-clarify na hindi ibig sabihin natin na gusto agad nating mamatay. Ibig sabihin lang natin na as a Christian, dapat hindi tayo matakot sa kamatayan. Kaya ayun, mabalik tayo. Parang sinasabi po ni Apostle Pablo na, gusto pang mabuhay para makapaglingkod. Pero mas gusto ko nang makasama ang ating Panginoong Jesucristo. It's not a loss, but a gain. Sabi nga sa Philippians chapter 1 verse 21. So, punta naman po tayo sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay people who died wait in the intermediate state. Yung tinatawag po dito na intermediate state ay yung panahon sa pagitan po ng kamatayan ng isang tao at ng muling pagbuhay sa wakas ng ating Panginoong sa wakas ng panahon o sa resurrection. Kapag namatay po yung isang mananampalataya, yung kanyang spirito po ay agad na mapupunta sa presence ng kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi pa ito yung final o complete na kalagayan. Hindi pa muling nabubuhay yung katawan. Yung katawan po ay nananatili sa lupa, pero yung spirito ay buhay at nasa piling ng Panginoon. Ito po ay pansamantalang state habang hinihintay yung muling pagkabuhay ng katawan sa pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya habang ang mga namatay po kay Kristo ay tunay nang nasa kapahingaan na nasa peace na, hindi pa ito yung ultimate goal. Darating po yung araw na sila ay mabubuhay muli. Magkakaroon po ng bagong katawan at maninirahan kasama ang ating Panginoong Diyos sa bagong langit at bagong lupa. Parang waiting room po, pero mas masaya at mas mapayapa dahil kasama ang ating Panginoong Jesucristo. So ayun guys, namatayan tayo ng isang kandila dahil limited lang ang ating candle for today, and kanina ba tayo gumagamit ng kandila na mga 6 PM. So ayun, naubusan tayo ng kandila kaya masyadong dumilim. So please bear with me guys dahil last naman na to. So ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay believers must live in light of eternity with God. Dahil alam po natin na ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang at ang tunay po na tahanan ay sa piling po ng ating Panginoong Diyos. Tayo pong mga mananampalataya ay tinatawagan na mamuhay ng may perspective ng kawalang hanggan o ng eternity. Hindi lang para sa kasalukuyang komportable o tagumpay sa mundo, kundi para sa layunin ng ating Panginoong Diyos at reward doon sa langit. Dapat nating itanong,
sa pang-araw-araw na ito bang ginagawa ko ay may halaga sa buhay na walang hanggan, o ito bang ginagawa ko ay merong purpose, o ito ba yung ginagawa ko ay ikalulugod ng ating Panginoon Diyos, o ito ba yung makakaambag sa aking eternity life. Dapat ganun yung tanong na pumapasok sa ating mga isipan kung ang buhay ay maiksi at ang tunay na tahanan ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Dapat tayong mamuhay ng may pananampalataya, kabutihan at pag-asa. Huwag tayong matakot sa kamatayan o masyadong malulong sa mga bagay na matatagpuan dito sa mundo, kagaya ng pera, ng pagnanasa, ng mga luho, etc. etc. Kaya ang tunay po na kayamanan ay kapayapaan at kagalakan, ay yun makikita po natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya habang tayo po ay nabubuhay pa, dapat nating i-prepare ang ating sarili at ang iba pa para sa eternity. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.